Mga kwento ng lagim. Pagkarating ko sa bahay, isang malamig na bangkay na ang aking inay na nakahimlay sa isang puting kabaong. Halos panawa ng ulirat ang aking lola sa kakaiyak dahil sa masamang pangyayaring iyon. Walang sino mang mag-aakala na sa isang iglap lamang ay mamamatay ng ganun-ganun na lang ang aking inay. Papaano na ang mga pangarap ko na hindi na niya masasaksihan? Wika ko sa lola ko habang tumutulo ang luha ko at tanging pagtangis at paghihinagpis na lamang ang namamayani sa munting tahanan naming iyon. Pati ang mga kapitbahay namin ay nakadama ng habag o awa sa amin ni lola, pero wala silang magawa kundi ang makiramay. At ang aming tahanan ay nagmistulang pugad ng luha at pasakit. Maya-maya pa'y may narinig akong tinig mula sa labas mula sa di kilalang panauhin at pinapasundo daw ako ni Jennifer at nakikiramay daw ito sa sinapit ng aking ina. Napaisip ako kung bakit alam agad ni Jennifer gayong hindi pa naman kami nagkikita. Kinibit balikat ko na lamang ang mga katanungang sa aking sarili. At pagkarating ko sa bahay nila Jennifer, isang hindi magandang tanawin ang aking nasaksihan. Isang nakadapang babae ang nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. At nang aking baliktarin ay ang mukha ng ina ni Jennifer. Ang nakita ko at hawak-hawak nito ang sombrerong pink na may nakabordang Jennifer sa harapan. At ito ang sombrerong binigay sa akin ni Jennifer noong nagkampyon kami sa Patimpalak. At nagulat ako nang biglang bumukas ang likod at harap ng kanilang pintuan at may mga pulis nang nakatutok na baril sa akin at meron nang kumuha ng larawan. Wala akong nagawa noon, kundi tumaas ng kamay, pero sa taong pumunta at nakakita doon ay nahatulan na ako. At maya-maya pa ay dumating ang Kapitan Del Barrio kasama si Jennifer na humahagulgol sa pag-iyak. Lalapitan ko sana para yakapin pero isang malakas na kaliwat ka ng sampal ang aking natamo mula sa kanya at panay ang bulyaw ng masasakit na salita. Wala na akong nagawa kundi ang manahimik at yumuko. Dahil ako din ay naguguluhan sa mga nangyayari. Nasambit ko na lamang sa sarili ko na bakit ganito. Sunod-sunod ang dagok sa buhay ko. At bago ako dalhin sa presinto, humiling muna ako sa pulis. Kung maaari, ay daanan muna namin ang lola ko. Dahil nag-iisa lamang ito at para masilayan muli ang ina kong nakahimlay sa kabaong at agad naman akong pinagbigyan ng kinauukulan. At pagdating sa bahay, ay agad kong pinuntahan si lola sa kwarto at pinaliwanag sa kanya ang lahat na may mga nangyari at gaya ng dati
ay napaiyak itong muli at ang sabi niya sa akin, kunin ko daw ang libretang itim na binigay ni Lolo at ituro niya sa akin kung paano gamitin ang pinakamataas na uri ng paggamit nito. At agad ko itong inilabas mula sa pinagtataguan kong baul. At ang sabi pa ni Lola, mula ngayon ay wag mo na itong aalisin sa katawan mo. At ipinatong ni Lola ang kanyang kanang kamay sa taas ng libretang itim at ang kaliwa naman ay sa itaas ng aking ulo. Habang nag-uusal ito ng mga orasyon sa wikang Latin at habang sinasagawa niya iyon, parang may bumubulong sa akin na maraming boses na tila ba sunod-sunod ang mga sinasabi at ang mga naalala kong kataga ay mga salitang kapayapaan, digmaan, paghihiganti, pag-ibig, kalayaan, kasakiman at kahirapan. Para bang 4 hanggang 5 boses ng babae, sunod-sunod na bumubulong sa aking tenga at itinuturo din ni Lola kung anong pahina makikita sa libretang itim ang nagpapabulag sa mga tao o yung tipong hindi kanila makikita kahit dumaan ka pa sa harapan nila at babasahin lamang ng pabaliktad ang pahinang iyon. At pagkatapos nun ay biglang iniluwa ni Lola ang parang isang sago na kasinlaki ng mani na kung tawaging batong mutya na galing sa loob ng sikmura ni Lola at inilagay niya ito sa isang basong tubig at saka pinainom sa akin. Ito raw ang magbibigay ng proteksyon sa akin kapag nawala na siya. At paliwanag niya rin sa akin na ang dugong pinanggalingan ni Lola ay mga lahing babaylan at nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. At ang boses na narinig ko ay boses iyon ng kanyang ina at ina ng kanyang ina, at doon ko rin nalaman na ang tunay na nagmamay-ari ng libretang itim ay si Lola. Bilang proteksyon, pero sa sobrang kabaitan ni Lolo ay minsan niya lamang ito ginamit. Noong ipinagtanggol niya si Lola sa isang mapang-abusong mayamang hasinderong balak si Lola nagahasain. Walang iba iyon kundi ang ama ng mayamang Ginoo na bumubugbog sa kanila ni Itay at Lolo noon sa taniman ng tubo at tabako. Kahit matagal na nangyari iyon, ay tandang-tanda ko pa rin ang kahayupang ginawa nila. Kaya't magbabayad sila ng malaki at iyan na lamang ang nasambit ko sa aking sarili. Habang patuloy ang pag-uusal ng orasyon ni Lola at hawak-hawak ng kanang kamay niya ang aking noo, bumalik ang ala-ala ng aking kabataan at nakikita ko sa balintatanaw ko ang kasalukuyan. Nakakita ako ng mga digmaan sa hinaharap at may hawak-hawak akong malalakas na armas at nagising na lamang ang diwa ko nang sabihin ni Lola na sumama ka na sa mga pulis, apo ko, at ako na ang bahala sa labi ng iyong inay, at kung sakaling may hindi magandang mangyari, pumaroon ka sa bulong bunduki ng Sierra Madre. Banggitin mo ang pangalan ko sa mga taga roon
Madali kanilang makikilala roon. May iilang mga babaylan na miyembrong ng Samahang Hukbong Mapagpalaya at Bagong Hukbong Bayan at mabibigyan kanila ng proteksyon doon, Apo. At pagkatapos ng pagsambit ni Lola na iyon, ay isang mahigpit na yakap ang iniwan ko kay Lola at isang halik sa kanyang pisngi bago akong matiwasay na sumama sa mga pulis. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.